So gusto ko pong pag-usapan natin ngayon yung unang-una, yung may isang issue na binibigyan po ng pansin ngayon ng mga bansa, no? Kahit dito sa Pilipinas. Kasi po medyo tumataas po yung problema. Ang problema, especially ng mga kabataan, sabi po ng Department of Health, high school and college, ay dumadami po yung mental health problem. No, yung teenager, imagine, hindi po kasi ito nangyayari before. Pero ngayon, ang dami nating problema na high school pa lang and college pa lang ay depressed na. Okay? Meron silang mental health problem. Ang sinasabi po ng Bible, ang depression po, hindi po ito pangkaraniwang mental health problem. Ito po ay spiritual problem. Hindi po ito katulad ng ibang problema na emotionally. Ang depression po ay sinasabing meron po kinalaman sa spiritual na buhay ng isang tao. At actually po, kahit hindi po mga, alam niyo, mga Kristiyano, no? Okay lang po sana kung mga, nakikita mo, mga depressed ay hindi Christian, normal po yun. Normal po sa mga tao na walang relasyon sa Diyos, na may depression sila. Lagi nalulungkot, lagi stress, mabigat ang buhay. Ang problema po, sa loob ng church. Bakit mismo ang mga nagko-confess na Christian sila, yung katabi mo, siguro sinasabi niya, ay Christian po ako. Pero mismong sa loob ng simbahan, ang dami pong mga depressed. Alam niyo yung depressed, yung bong nag-uumpisa po yan sa kalungkutan, i-isolate mo sarili mo, at karamihan po ng depression, naglilid po ito sa suicide. Kapag may nag-suicide, depression po ang ugat nun. Bakit po kaya? Alright? Bakit po ganun ang nagyayari? Kaya ang title po ng ating message po ngayon, pag-aaralan po natin, is Unload the Heaviest Burden in Your Life. Okay, meron po kasi ang mga tao ngayon ang daming dinadalang problems. No, lalo ngayon may bago na namang gera. 2 araw na po ang gera sa Israel at sa Iran. Ang dami pong mga natatakot na naman. Ano mangyayari? Hindi pa nga tapos yung Ukraine and Russia conflict. Ito na naman at mas deadly. No, mas deadly po itong gera na to at mas malapit ito sa atin. At marami po mga kababayan natin ay apektado sa Dubai, sa Bahrain, sa Jordan, lahat po ng mga nakapaligid na bansa, hindi na naman po nila malaman ang gagawin. Kaya ito'y dagdag na burden. Baka yung iba sa inyo, may kamag-anak sa Israel, may kamag-anak po kayo sa Jordan, no, sa Dubai. Yan po ay mga medyo mararamdaman nila yung problema na yan sa Middle East. So dagdag na burden yan. Okay, kaya ngayong umaga po, tingnan natin, paano natin ma-unload. Kung ikaw ay nagpunta ngayong umaga at meron kang dinadalang kabigatan, tingnan natin kung ano sinasabi ng Bible. No? Basahin natin yung sa Hebrews chapter 12. Tingnan po ang sabi ng Hebrews chapter 12, isang verse lang po. Ang sabi, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Ang sabi po ng Bible, tayo raw po ay may nanonood daw po sa atin dito ngayon. Sino sila? Yung witnesses. Yung mga nauna na po sa atin na naglingkod sa Diyos. At ngayon po, nasa langit na po sila. Sila po ay nag-cheer. Yun po ang sabi ng Bible. Tayo po ngayon na naglilingkod sa Diyos, meron pong mga nakatingin sa atin na nauna na po sa atin at sila po ay nag-hope, nagpe-pray, or nag-cheer na wag tayo huminto sa paglilingkod. At ang sabi pa, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Ang sabi po ng nagsulat ng Hebreo, alisin daw po natin ang lahat ng nakabibigat. Bakit po? Kasi po itinulad po ito sa isang karera. Tayo raw po na mga Christian ay, baka hindi nyo po alam ha, mula nang ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, ikaw ay sumali na. Kasali ka na sa
karera ng pananampalataya. Kaya kung tatapusin natin yan, ang sabi, let us run. Tumakbo raw tayo ng hindi tumitigil, perseverance, buong tiyaga. The race marked out for us. Okay? Sana po maintindihan nyo, no? Na tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya. Hindi pangkaraniwan ang buhay natin. Tayo po ay kasali. Saan? Sa karera ng pananampalataya. Bakit marami po na hindi nakakatapos? Bakit maraming nadi-disqualified? Tama? Hindi ba pag nanonood po kayo ng basketball, may mga nadi-disqualified? Ibig sabihin, wala na, talo na. Ganon din po sa atin. Bakit maraming nadi-disqualified sa atin? Kasi nga meron pong makabigat. May mga dinadala sa buhay. Alam nyo, ano yung mga dinadala mong bigat? Yung iba po siguro sa inyo may problema ka sa anak, no? Yung iba sa inyo may problema kayo sa pera. Mabigat yan. Yung iba sa inyo may sakit. Baka meron kang pamilya na may sakit. Matagal na kayong gumagastos sa ospital. Ay, mabigat po yan. Nakakabigat yan sa iyong pamumuhay. Iba naman may problema kayo sa asawa. Yung iba naman sa inyo, ang pamilya nyo magulo. Yung iba sa inyo, may problema kayo sa trabaho. Yung iba sa inyo, lagi niyong pinoproblema, yung kakainin, pambayad sa kuryente. Lahat pong yan ay nakakabigat. Alright? Yan ang sabi ng Bible. Kaya sabi niya, para po tayo makatakbo ng maayos, ang sabi, let us throw off everything. Iwaksi. Iwaksi natin ang mga bagay na nakakapagpabigat sa ating pagtakbo. Pero pansinin niyo, may idinagdag siya. Sabi, and the sin. And the sin. Bukod yung problema mo sa pera, bukod yon, bukod yung problema mo sa anak mo, bukod yung problema mo sa asawa mo, bukod yung problema mo sa pang-araw-araw, meron pa pong kasama, yung kasalanan. Alright? Kaya mabigat po yung dalawa na yon. Mga nagpapabigat sa iyo at kasalanan. Na ano sabi? That so easily entangles us. Kaya raw po maraming nadidepress na mga tao at sa yung mga Kristiyano, ang nagpapabigat daw po sa atin ay kasalanan. May kasalanan sa buhay mo. Kaya kahit may trabaho ka, parang mabigat ang buhay. Diba? Kahit parang meron naman kayo bahay, parang lagi kang nag-aalala. Ba't lagi kayo nag-aalala? Hindi ka nakakatulog sa gabi. Wala kang peace of mind. Kasi ang sabi ng Bible, may kasalanan sa buhay mo. Ano yung kasalanan? Isang kasalanan po yon. Alam nyo, yung kasalanan, iba-iba yan. Halimbawa, nagsisinungaling po kayo. Hindi kayo nagbabasa ng Bible. Kasalanan po yun, ha? Right? Kasalanan po yun. Hindi ka nagpe-pray, kasalanan po yun. Hindi ka nagsisimba. Pag Sunday, ang sabi ng Bible, dapat pag Sunday, tayo po ay nasa bahay ng Diyos. At ang sabi rin po ng Bible, dapat hindi ka nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa salita ng Diyos, araw-araw. Hindi ka nga nagbabasa ng Bible, araw-gabi. Ano ibig sabihin nun? Nagkakasala po kayo. Pero may isang patinding kasalanan na mas mabigat kaysa sa hindi pagbabasa ng Bible, hindi pagsisimba ng linggo, hindi pananalangin, meron pong one of the deadliest sin, ang tawag dyan, is unforgiveness. Yan po ang dahilan ng mabigat na buhay. Okay, makinig po tayo. Unforgiveness. Ibig sabihin, sino po rito ang kailanman mula nung ikaw ay magkaisip, wala ka na kasamaan ng loob. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Di ba parang nakita mo lang yung mukha niya, sumasama na loob mo, right? Sino rito? Ako po, ang dami kong kasamaan ng loob. Grabe. Ang dami kong galit sa puso. Kaya nagkaloko-loko buhay ko eh. Kasi hindi ako marunong magpatawad. Ang nanay ko, napatawad ko lang po ang nanay ko nung ako'y na-born again. Galit po ako sa nanay ko. Galit ako sa mga kapatid ko. Ang dami kong kaaway. Sira-sira po ang buhay ko. Bakit nasira ang buhay ko?
dahil sa kasalanan. Anong kasalanan? Yung pinakamabigat sa lahat ng kasalanan. At forgiveness. Kaya nga sabi po ni Jesus, di ba? Ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid na ulol ka, ay maganganib na pumatay ka na rin ng tao. Sabi po ng Bible. Hindi ka pa pumapatay, ah. Hindi ka pa pumapatay. Pero ang sabi ni Jesus, ang sino mang mapuot, magalit sa kanyang kapwa, ay nanganganib na mapunta sa apoy ng impyerno. Nabasa niyo po ba yan sa Bible? Okay, ulitin ko po. Lahat po kayo, lahat. Sigurado po, meron nangyari sa atin, galit, meron po tayo nakasamaan ng loob. Ang tanong, nakapagpatawad ka ba? Yung iba sasabihin sa inyo, ay pastor, nakapagpatawad na po ako sa nagkasala sa akin. Talaga? Opo, nagpatawad na po ako, huwag ko lang po siya makikita. And actually, yung iba po sa inyo, makinig po kayo mabuti, ang iba po sa inyo, meron po kayong nakasamaan ng loob. Tapos lumipas ang panahon. Di ba sabi ng iba, may kante na, time heals all wounds. Alam niyo yung kanta na yon? Na yun daw panahon ay nagpapagaling ng anumang sugat. Sasabihin ko po sa inyo, hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo yun. Hindi ho totoong gumagaling yung sama ng loob kahit 10, 20, at 50 taon. Hindi po talaga. Akala mo lang. Kaya minsan, nakikita mo mga bata, alam niyo kung bakit ako, naging basagulero po ako, naging lasenggo po ako. Kasi nga mula bata pa, galit na ako sa nanay ko. Akala ko, wala na yun. Akala ko, wala na yun talaga. Nung ako po'y ma-born again, pinaalala sa akin ng Holy Spirit yung nakabaon. Nakatago. Alright? Totoo po yan. Meron kang unforgiveness na nandoon sa kaloob-looban na ang kaya lang na mag-remind sa iyo para ikaw ay magbalik loob sa Diyos ay ang Holy Spirit. Kasi yung iba sa inyo, yung problema mo, 10 years ago na yun eh. 15 years ago. Sabi mo, okay na yun, wala na yun, di ba? Pero hindi totoo na okay na yun. Nandoon yung unforgiveness. Kaya hindi mo napapansin, hindi ka makaalis sa hirap. Yung iba sa inyo, may sakit na nga eh. Karamihan po ng sakit, migraine. Yung lagi sumasakit ang ulo mo, kapatid. Sino rito lagi sumasakit ulo mo? Ang sabi po sa Facebook, baka may tumutubo ng sungay. Totoo ba yun? Sino ba rito lagi nagsasakit ang ulo? Pakikapa mo nga, baka may bumubukol na dyan dalawa. Sabi ng Facebook. Alam niyo, yung sakit ng ulo, walang dahilan. Nagkakaroon ka ng acid. Nagkakaroon ka ng ulcers. Hindi ka mapagkatulog sa gabi. Alam niyo, yan po yung mga kasunod na problema ng unforgiveness. Magtataka ka, nagpapacheck up ka. Sino sa inyo nagpa-check up? Walang makita ang doktor na sakit, pero may mga sintomas ka, wala kang ganang kumain. Kasi baka meron kang unforgiveness. Sa mga mag-asawa, sabi mo, okay na yon, di ba? Patawad na ako, right? Pero sa totoo, nandoon yon sa ilalim. Hindi mo talaga totoong nahihil. Kaya sabi po ng Bible, ang isa sa pinakamabigat na kasalanan is unforgiveness. Pag-aralan po natin to para paglabas nyo po rito, baka sakali ay makalaya ka dyan. Ang problema po sa unforgiveness, kapatid, ito ang malaking problema sa unforgiveness. Mga bata. Ito yung mga bata, bakit nagwawala ang mga teenagers? Bakit nadidepress? Bakit sila nagda-drugs? Kasi nga meron po silang unresolved issue sa kanilang magulang. May mga galit. Hindi mo kasi alam kung ano gagawin mo pag ikaw ay nagagalit, tama? Ang tinuturo po sa atin, itong mundong nating kinabibilangan, pag nagalit ka, di ilabas mo. Pag sinapa ka, sapakin mo, di ba? Uminom ka, di ba? Yung pag may problema ka, uminom ka lang. Para pagkatapos mong uminom, paggising mo bukas, mas malaki ang problema. Di ba? Yun ang ating nakagawian.
Anong gawin mo? Manigarilyo ka, mag-release ka ng steam. Marami po silang payo. Pero ano sabi ng Bible? Proverbs. Tingnan yung sabi ng Proverbs. Trust in the Lord. Alright? Ibig sabihin, sinasabi sa'yo ng Diyos, Rudy, magtiwala ka lang sa akin. Alright? Kasi pagdating po sa unforgiveness, you need to trust God. Kasi ang bahalang mag-ayos. Alam niyo ba, pag nagtiwala ka sa Diyos, hindi naman yung kaaway mo ang aayusin. Ikaw ang aayusin. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya marami po sa inyo rito hirap sa buhay. Alam niyo ba, yung kahirapan ng buhay, yan po ay resulta rin ng kasalanan na nakatago sa iyo. Na hindi mo pa totoong naiaayos. Yung iba may sakit na. Yung iba mainitin ang ulo nyo. Bakit mainitin ang ulo nyo? Lagi kayo nagagalit, walang dahilan. Diba? Tapos, lagi kami nakakaaway. Bakit po? Kasi nga po, issue po yan ng trusting in the Lord. Pagdating sa mga relationships, sigurado po ako, lahat po kayo, may makakasamaan ng loob. Tama po ba yon? Tama po ba? Lahat tayo. Kahit ako meron sasamaan loob sa akin, sinasadya ko man o hindi. Pero ang pwede kong piliin, wala akong sama ng loob. Hindi ko mapipigil yung tao na sumama ang loob sa akin. Kasi minsan di mo naman alam. Hindi mo sinasadya. Pero yung ikaw yung mag-alaga. Ano sabi ng Bible? Trust in the Lord. Ibig sabihin, pagtitiwalaan mo talaga ang Diyos pagdating dyan sa mga ganyang bagay. With all your heart. And do not rely on your own understanding. Why? Kasi po, faith always requires risk. Pakilista mo yan, pakilista mo. Ibig sabihin, hindi ko alam kung ano mangyayari, pero magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. That's faith. And without faith, it's impossible to please God. Nandiyan pa po ba kayo? Faith always requires risk. Sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin, Rudy. May gumawa sa'yo ng hindi maganda, masama ang loob mo, trust in the Lord. At kasama po doon yung risk. Hindi ko alam kung maaayos ba yan, o siya ba matatahimik ba, titigilan niya ba ako? Alam niyo kami ni Angie po, nag-invest po kami sa isang negosyo. Nag-invest po kami mag-asawa sa isang negosyo. Hindi ko naintindihan gaano yung negosyo, pero yung kausap ko, kakilala ko po siya, may tiwala ako sa kanya. Ang naipaliwanag niya lang sa akin, mga 20% ng concept ng business. Hindi ko naintindihan ang buong business, but I trust the person. And I have faith na yung pera namin hindi mapapahamak. May risk talaga. May risk. Ganon din sa Diyos. Nung sinabi ng Diyos, trust in me. Ano pangalan mo? Josie. Trust in the Lord. Sige, ano pangalan mo? Jimmy. Jimmy, trust in the Lord. Hindi mo naintindihan. And that is trusting the Lord. You do not understand. Parang nagbigay ka ng pera para sa isang business, wala kang gano'n naintindihan sa business, pero naniniwala ka na hindi mapapahamak yung pera mo. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Ganon din ang sinasabi ng Panginoon. Trust in the Lord. At all times. Alright? Do not rely on your own understanding. Sana po may natututuhan ngayon. Kaya po alam nyo, kapag may nakasakit po sa atin, alam nyo, kaya marami nga po depressed ngayon eh. Kahit mga bata, mga nanay, mga asawa, may sama ng loob sa asawa, akala mo okay ka na, pero kaya pala mabigat. Diba? Sabi ng binasa natin kanina, mabigat ang buhay. Kasi may dala-dala ka. At kasalanan yung pinakamabigat. So intindihin po natin, what is forgiveness? Pag-aralan natin ito. Siguro iba sa inyo, ay nadinig ko na yan, Pastor. O sige, narinig mo na nga yung forgiveness. Naintindihan mo ba? Bakit marami po sa atin hindi makapagpatawad? Sabi mo lang, hindi, okay na yan, nakalimutan ko na yan. Hindi yung forgiveness yun. Hindi yung forgiveness yung gano'n.
Para makapagpatawad ka, kailangan maintindihan mo ano ba ang forgiveness. Sino ang gustong lumaya ngayong umaga? Alright? Yung katabi mo, kailangan lumaya niyan sa sama ng loob, sa mga bitterness. Hindi mabigat yan, kapatid. Diyos ko po. Ako po, 32 years akong lumakad. Ang bigat. 32 taon po ako na lumalakad ng may galit. Kaya palaaway. Palaaway po ako. Alam niyo kung ang dalas kong makipag-away. Ang igsi ng pasensya ko. Kasi nga meron akong mga karga-karga na unforgiveness. May mga bigat. May mga bigat akong dinadala. Bukod pa yung kasalanan, ha? Bukod pa yun, ha? Imagine, meron ka ng problema sa pera, pamilya, anak, asawa, hanap buhay. Tapos, mayroon pang kasalanan. Sobrang bigat talaga niyan. So, what is forgiveness? Number 1, forgiveness is relinquishing your right to get even. Alam niyo, ang tendency ng isang tao ay gumante. Kita niyo si Cain, bakit pinatay ni Cain si Abel? Kasi naiinggit siya sa kapatid niya, masama ang loob niya sa nanay niya, tatay niya, masama ang loob niya sa kapatid niya. Ano dumating? Dumating ang time, pinatay niya ngayon si Abel. Saan galing yon? Sa sama ng loob. Alam niyo ba yung mga pumapatay? Yung pumapatay, hindi mo maiisip na kaya niyang pumatay ng tao. Ba't pumatay? Kasi 1 taon na yung galit niya. At kapag nagagalit ka at hindi na ayos yung galit na yan, manganganak po yan. Kita niyo, bigyan ko ng halimbawa. Teenager, bakit nag-drugs? Bakit nag-shabu? Kasi may sama ng loob. May galit siya. So hindi niya alam ang gagawin niya. Dahil hindi niya alam gagawin niya sa kanyang galit, pupunta yan sa barkada na umiinom, matututo siya uminom. Pupunta siya sa barkada na nagsasyabu, magsasyabu talaga yan. Yung mga babae, yung mga dalaga, may galit sa puso, nako, makikipag-sex yan. Makikipag-sex yan. Ganun ang ginagawa nila. Kasi nga, hindi nila alam anong gagawin nila. Galit na galit sila. Siguro galit sa kapatid, sa nanay, sa tatay, sa teacher, galit sa tao. Ang forgiveness, kapatid, para maintindihan mo, ay inaalis mo yung karapatan mo na gumanti. Nandiyan pa po ba kayo? Romans 12:19. Ito ang sabi ng Diyos. Hindi si Pastor Rudy nagsabi nito. Sabi ng Diyos, never avenge yourselves. Leave that to God. Yan po yun. Meron ba kayong pananampalataya? Alam niyo, nakakagawa niyan, born again lang. Ang nakakagawa po niyan, born again lang. Ngayon, kung sabi mo, born again ka, pero hindi mo kaya magpatawad, magdududa talaga ako sa iyo, baka hindi ka Christian. Baka papunta ka talagang impyerno. Kasi ang nakakagawa niyan, yung papuntang langit. Kasi ikaw ay nananampalataya. You have faith. You are trusting the Lord. Sabi, never avenge yourselves. Leave that to God. Pwede mo ba sabihin yon, Lord, ikaw na bahala doon sa mga taong gumagawa sa akin ng masama. Ang nakakagawa lang po nun ay mga tagalangit. Tingnan mo yung katabi mo nga, kung mukhang taga-impyerno ba yan? Tingnan mo yung katabi mo, mukhang tagalangit ba yan? Hindi talaga nagagawa yan ng hindi Christian. Hindi nyo kayang gawin yan because forgiveness is an act of faith. Ang pagpapatawad po ay isang gawa ng pananampalataya. And without faith, you cannot do it. You cannot forgive. Maniwala po kayo sa akin. Kahit sabihin mo, pinatawad na kita. Pero, nasama ng loob pa rin. Nandun pa rin yun. He has said that He will repay those who deserve it. Babayaran ng Diyos yan. Siya ang maniningil. Hindi ikaw. Alam niyo, sabi po ng buhay, life is not fair. Dito po sa mundong ito, huwag po kayo umasa na parehas dito. May mga argabyado sa inyo. Minsan yung malalapit pa sa iyo.
Minsan asawa mo pa. Minsan anak mo pa. Minsan nanay mo. Minsan kapatid mo pa. Minsan best friend mo pa. Totoo po yun. Pero ano ginagawa natin? Tiwala lang ako sa Diyos na aayusin niya isang araw. Isang araw ayusin ng Diyos lahat yan. Are you willing to do that? Yes, kasi Christian ka nga eh. Hindi ka pagkaraniwang tao. Okay? That's forgiveness, mga kapatid. Number 2, pangalawa, forgiveness is responding to evil with good. Paano mo magagawa yan kung hindi ka talaga tagalangit? Hindi mo magagawa yan. Kaya nakakagawa lang po niyan ay yung totoong sumusunod ng malapit kay Jesus. Ang sabi ng Luke 6:27-28, do good to those who hate you. Bless those who curse you. Diyos ko po, hirap niya. Ako po, kaya ko lang po nagawa yan nung nagbasa ako ng Bible. Nagbasa ako Bible eh. Kaya mahirap hindi kayo nagbabasa ng Bible. Hindi nyo magagawa eh. Kasi kailangan mo yung salita ng Diyos na papaalalahanan ka talaga ng Holy Spirit. Alam niyo ba ang Holy Spirit, hindi ka mapapaalalahanan kung wala kang salita ng Diyos. Ang ipapaalala lang sa inyo ng Holy Spirit ay yung nasa salita ng Diyos. Eh paano yan? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi ka nagbe-meditate. Hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Paano mo masusunod yan? Paano mo magagawa yung verse 27, gumawa ka ng mabuti sa mga galit sa iyo? Diyos ko po, di ba? Bless those who curse you. Sinusumpa na nga ako eh. Sinisiraan na nga ako, Lord. Be-bless ko pa siya. Pray for those who mistreat you. Eh talaga pag ikaw walang relasyon kay Jesus, di mo magagawa yan. Eh duda ako. Duda ako kapag hindi mo kaya magpatawad. Hindi ka talaga Christian. Ang totoong Christian na gagawa po yan sa tulong ng Diyos because you can do all things through Christ. Amen? You can do all things through Christ. Hindi mo kaya yan sa sarili mo. Magagawa mo lang yan dahil nagkaroon ka ng trust sa Diyos. Nagtiwala ka sa Diyos. And you know what? Hindi mo kayang pagkatiwalaan ang isang tao na hindi mo kilala. Tama o mali? Paano ako ba't ka magtitiwala sa akin? Hindi naman tayo magkakilala. Ganon din ang marami nagsisimba. Nagsisimba ka, pero hindi mo kilala si Jesus. Paano ka magtitiwala sa Kanya? Paano mo masusunod tong, oy Rudy, gumawa ka na mabuti sa mga sinukaling sa iyo. Paano mo magagawa yan? Eh yung nagsalita, hindi ko naman kilala. Kaya yan po ang problema ng maraming nasa loob ng simbahan. Simba ka ng simba, hindi ka naman lumalago sa pagkakakilala kay Jesus. Pag hindi ka lumalago sa pagkakakilala kay Jesus, isang araw, may dadating sa buhay mo, masasaktan ka, ma-offend ka, at alam mo, bago ka pagpalain ng Diyos, titignan muna ng Diyos kung nasusunod mo siya. Sino naniniwala na bago ka pagpalain ng Diyos, susubukan muna niya kung susunod ka sa Kanya? Yes, walang pagpapala. Hindi ka pagpapalain ng Diyos malibang pumasa ka sa pagsubok. Kaya alam nyo, pag may gumagawa sa inyo ng masama, kapatid, malamang gusto ka ng pagpalain ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ka na sanang pagpalain ng Diyos. Kaya lang, pumasa ka ba dyan? Kapag ba merong mga salbahe, wala ka namang ginagawang masama. O sige, kahit sabihin na may nagawa kang pagkakamali, may gumawa ng masama sa iyo. Eh, ang sabi ng Panginoon, gumawa ka ng mabuti sa kanya. Huwag mong gantihan ng masama yung masama. Hello? Eh sabi ng Bible, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Sabi mo, Lord, pwede ba nasa garapon yung tinapay? Binato mo nga ng tinapay, nasa loob naman ng garapon. Eh kasi nga meron po tayo tendency, mga kapatid, na gumante. Yan po ay normal human response. Pero you are not an ordinary human being. You are a child of God. Hindi ka pangkaraniwang tao, kapatid.
Malalaman mo kung totoong born again ka na. Right? Hindi madali yan, ha? Hindi ko sinasabing madali yan, ha? Kaya ko lang sinasabing magagawa mo yan ay dahil may lakas ka na galing kay Kristo Jesus. Kasi hindi ka na pangkaraniwang tao. You are a citizen of heaven. You are no longer a citizen only of this country. Kapatid, hindi ka lang Pilipino. Ikaw ay mamamayan na ng langit. Andiyan pa po ba kayo? Andiyan pa po ba kayo? Kaya kailangan mo si Jesus. Kailangan mong ma-born again. Kaya pala tama si Lord. Kaya tama pala sabi ni Jesus, you must be born again. Sabi pala niya. Kasi pag hindi ka talaga na born again, hindi mo magagawa yan. Kahit anong simba mo, kahit anong dasal mo. Sabi ni Jesus kay Nicodemus, you must be born again. Hindi lang para pumasok ka sa langit, ha? Kundi dito sa lupa, magiging impyerno ang buhay mo kapag hindi ka na born again. Kasi ang hirap na may mga dala na bigat. Diba? May dala kang mabigat. Lumalaban ka sa karera ng pananampalataya. Nakakita ka na ba ng sumali sa karera ng takbuhan? May dalang isang kaban na bigas. Diba? Pag ikaw tumatakbo ka sa karera, ang ninipis nga ng suot nila, ano yun? Halos walang medyas, tapos yung sapatos, pagkagaang-gaang, tapos ang shorts nila, yung napakanipis. Ang nipis-nipis, bakit nga? Kasi nga mahirap tumakbo ng mabigat at mananalo. Mahirap yun. Sa karera ng pananampalataya, marami pong hindi nakakatapos. Bakit iba hindi na nagsisimba ngayon? Nag-umpisa siya, di ba? Sabi niya. Uy, ang sarap maging born again, di ba? Marami kang bago kaibigan, di ba? Ang saya-saya dun sa dulos. Bakit ngayon wala na? Kasi nga mabigat yung buhay. Mabigat. Nagsisimba siya pero ang dami niyang karga. May problema sa pera, problema sa asawa, problema sa trabaho. Tapos may kasalanan pa. Hindi ka talaga tatagal. Sabihin mo ka dyan sa katabi mo, baka ikaw nasusunod. Hindi ka tatagal. Pasimba-simba ka lang, hindi ka tatagal. Do good. Kung gusto mo makatapos sa karera ng pananampalataya, ito yung pananampalataya. Do good. Wala kang choice. Kapatid, wala kang ganong choice. Pangatlo, forgiveness is repeating the process as long as necessary. Ibig sabihin, kailangan kang masanay, kailangan maging bahagi na ng buhay. Sino sa inyo yung Ako po, nung manigarilyo po ako, nagsimula po ako manigarilyo, 13 years old. Nung ako po'y ma-addict sa pornography, ganun din, mga 14 years old. Nung ako rin po ay matutong uminom, naging laseng ko po ako, ganun din, 14 years old. At dahil lagi kong ginagawa, sanay na ako uminom, wala na akong problema sa sigarilyo. Lagi ko yan, sigarilyo, alak, babae, sex, nakikipag-sex ako, regular sa akin yun. Hindi ko asawa, alam niyo, pagmumura. Kasi yun na nga ang buhay ko eh. Yung forgiveness, pag naging Christian ka, ay ginagawa mo ring bahagi ng buhay. Paano? Paulit-ulit mong ginagawa yan. Hindi lang isang beses. Nandiyan pa po ba kayo? Bakit ang marami sa inyo hindi makaalis sa pagsisinungaling? Nagsisimba ka na pero sinungaling ka pa rin. Bakit? Ginawa mong bahagi ng buhay mo yan eh. Hindi mo winaksi. Ano sabi kanina, binasa natin, iwaksi mo yan para makatakbo ka ng mabilis sa karera ng pananampalataya. Tamo yung iba sa inyo, nagsisimba, nagmumura ka pa rin. Bakit nagmumura ka pa rin? Ako po, 35 years na ako, hindi nagmumura. Kasi inuulit ko everyday, nasanayin yung bibig ko na huwag magmura. 35 years. Tapos, ano sabi ng Panginoon dito? Matthew 18:21 to 22. Peter came to Jesus and asked, lumapit si Pedro kay Jesus, Lord, how often should I forgive someone who sins against me?
Ilang beses ko mo ba papatawarin ang nagkakasala sa akin? 7 times? 7 beses po ba? Ang sabi ni Lord, no, not 7 times, but 70 times 7. Ibig sabihin, as long as necessary. Ibig sabihin yan, 490 times a day. Meron ba nagkasala sa'yo ng 490 times a day? Kahit yung biyanan mo, mga 489 lang yun. Kahit anong sama ng asawa mo, hanggang mga 400 times a day lang yan. Sino rito yung merong gumawa sa ng kasalanan, 490 times a day? Diyos ko po, baka may magnet ka ng kamalasan sa buhay. 490. Of course, hindi literal yun, ha? Ang ibig lang sabihin ng Panginoon, yung number 7 kasi complete. Complete forgiveness. Kaya ginamit yung number 7. Kasi sa Bible po, ang number 7, kompleto. Kaya ginamit niya po yun. Hindi literal yan, ha? Kasi imposible na may magkasala sa'yo ng 490 times a day. Sabihin mo nga sa katabi mo, napakamalas mo naman kung meron kang ganyan. Sabi po ng Panginoon, you need to forgive as long as it is necessary. Amen? Huwag kang magsawa sa pagpapatawad. Sabihin mo nga sa katabi mo, ano ba gusto mo? Nagpapatawad o pinapatawad? Ano gusto mo sa dalawa? Mamimili ka lang. Ikaw yung nagpapatawad o ikaw yung pinapatawad? Hello? Lalo na yung mga kuripot, tawad ka ng tawad. Okay, naintindihan po ba natin? Okay, punta po ako sa second part. Naintindihan niyo po ba yon? Ano yung forgiveness? What is forgiveness? Ngayon naman po pupunta ako, why? Ito po importante. Bakit natin kailangang magpatawad? Kasi kahit maintindihan mo yung ano ang mapatawaran, wala pa rin kwenta yon. Thank you. Why? Alright? Sabihin nga natin sabay-sabay, bakit? Sige nga, yung iba. Sabihin mo nga, bakit kailangan na magpatawad? O yan, importante yan. Bakit ha? Alright. Number 1, because God forgives you. Alam po ninyo, alam ko na born again po ako. Paano ko nalaman na born again ako? Kasi ang linaw po sa isip ko, pinatawad ako sa aking kasalanan. At dahil pinatawad po ako sa aking kasalanan, wala akong karapatan na hindi magpatawad. Na born again talaga ako. Kaya hindi ka na born again dahil kumakanta ka ng kanta sa simbahan. No? Hindi ka born again dahil nagsisimba ka sa dulos. Hindi ka na born again dahil nagbabasa ka ng Bible. Na born again ka kasi naintindihan mo, pinatawad ang kasalanan mo. At hindi lang doon natatapos yun. At dahil pinatawad ako sa aking kasalanan, 1989, naintindihan ko po yan. Kaya pala hindi ko kayang magpatawad. Alam niyo, hindi ko kaya eh. Bakit? Hindi ko naintindihan kung ano yung kapatawaran na si Jesus ay kailangan mapatay sa cross. Grabe, iba dating sa akin nun. Kaya lagi ko sinasabi, hindi lahat na nagsisimba ay papuntang langit. Marami nagsisimba, papuntang impyerno. Ako, yun, meron yata papuntang impyerno rito. Teka, bakit pag-pray nga kita? Huwag kang uwi, Parang wala yata sa tiyempo yung amen, Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Kaya nga lagi ko po ito sinasabi, malalaman mo talaga kung born again ka. Bakit? Kasi naintindihan mo, hindi mo naramdaman. Alright? Nung maintindihan ko na pinatawad ako ng Diyos, grabe, natuto ko magpatawad. Kaya marami po sa inyo, hindi makapagpatawad, hirap na hirap po kayo magpatawad because you don't have an understanding how God forgives you, that He gave His Son. Nagpunta sa cross si Jesus. Grabe, wala dating sa iyo yun.
Alam nyo, walang dating sa'yo na yung anak ng Panginoon ng Diyos nagpunta sa krus. Bakit? Para ikaw ay mapatawad at magpatawad ka rin. That's the cross. Doon ka nabuborn again. Repentance yun. Ang tawag nun, pagbabago ng isip. Kaya nung maintindihan ko po na ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang mapatawad ako, sabi ko, ano karapatan ko na hindi magpatawad? Kaya nabubuhay ako ng nakalaya ako. Nakalaya. Nabuksan ko po yung kandado. Ito po kasi, nakakulong ka sa unforgiveness. Ang problema, hawak mo yung susi. Yun ang problema doon. Hanggang hindi mo binubuksan yung kandado, hanggang hindi ka nakakapagpatawad, nakakulong ka. Sa sama ng loob, sa galit, sa puot, hanggang dumating yung time, mananakit ka na. Kahit anak mo, sasaktan mo. Asawa mo, sasaktan mo. Bakit? Meron ka talagang galit dito. Yun po ang dahilan doon, mga batid. Sabi ng Matthew chapter 18, verse 27, basahin natin. Ang sabi po ng Panginoon, the servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. Nagbigay po ang Panginoong Hesus ng isang talinhaga. At sabi niya, lumapit yung isang lalaki, malaki utang. Sabi niya sa kanyang Panginoon, Panginoon, patawarin mo po ako sa utang ko. Hindi ko kayang bayaran. Ano sabi po? Naawa yung kanyang Panginoon. Pinatawad. Nakakaawa eh. Kasi bigat ng utang eh. Ito po, pag binasa nyo yan, basahin nyo mamaya sa bahay. Pagkatapos, yung lalaki pinatawad po sa utang, lumabas po siya. Nakasalubok niya ngayon yung may utang sa kanya. Sabi niya doon sa may utang sa kanya, Uy, may utang ka sa akin. Bayaran mo yung utang mo sa akin. Sabi po ng lalaki, parang awa niya na po, wala po akong pera ngayon. Bigyan niyo pa ako ng panahon. Ano ginawa niya? Binugbog niya ngayon. Dahil hindi makabayad sa utang, binugbog niya. Nabalitaan ito. Nung kanyang pinagkautangan, pinatawag siya ngayon. Ano sabi sa kanya? Walang yaka. Di ba? Basahin niyo sa Bible yun. Sabi niya, walang yaka. Pinatawad kita sa utang mo. Eh bakit yung may utang sa'yo, hindi mo mapatawad? Galit na galit ang Diyos sa mga katulad ng tao na pinatawad ka sa kasalanan mo pero hindi ka makapagpatawad sa iba. Galit na galit ang Diyos. Basahin niyo yan. Sa Matthew 18. Kaya kailangan mong maintindihan na wala kang karapatan kahit anong kasalanan ang ginawa sa iyo ng tatay mo, asawa mo, nanay mo, kapatid mo, best friend mo, kahit sino pa. Baka ako, minsan magkasala ako sa inyo. Hindi ko alam. Baka minsan kahit hindi ko sinasadya, ma-offend ko kayo. Minsan kasi, di ba, kahit hindi mo sinasadya, meron ako hindi nabate. May bumati sa akin, hindi ko nabate. Hindi ko naman sinasadya, hindi ko sila pansin. Ako, nag-aalit sa akin. Bumalik na lang sa Katoliko. Hindi ko lang nabate sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw yun, maramdamin. Alright. Dapat marunong ka magpatawad talaga. Colossians chapter 2, 13 to 14. When you were spiritually dead because of your sins, and because you were not free from the power of your sinful self, God made you alive with Christ, and He forgave all our sins. Noon daw, hindi mo pa kilala si Kristo, pinatawad ka na sa kasalanan mo, kaya lang hindi mo alam. Ako po, hindi ko alam yun. Kaya ako, nabubuhay ako sa galit, sa puot, nabubuhay po ako sa basagulo. Hindi ko alam. Nalaman ko lang 1989 na meron palang Jesus na namatay sa krus para sa akin. At ang sabi, He canceled the debt. Kaya, noong 1989, nakalaya ako. Na born again po ako talaga. Kasi nawala ang galit ko sa mga tao. Nakapagpatawad po ako. Kaya alam ko, born again talaga ako eh. Ang isang palatandaan na ikaw ay totoong born again dahil wala ka ng karapatan dahil binayaran ka na ni Jesus. Malinaw yan Hindi dito yun Batid, hindi dito yun.
Meron kasi mga tao, iiyak. Hindi po born again pag umiiyak. Hindi. Ang naboborn again, lumilinaw. Panginoon, pinatawad mo kasalanan ko. Grabe. Binigay mo ang anak mong si Jesus. Ano magagawa ko? E di sundin ang utos mo. Magpatawad din sa nagkakasala sa akin. He canceled the debt, which listed all the rules we failed to follow. He took away that record with its rules and nailed it to the cross. Lahat ng kasalanan ni Rudy, ipinako sa cross. Wala na sa akin. Andiyan pa po ba kayo? Lahat ng atraso ko. Bakit hindi ako umaasenso sa buhay? Ba't lagi akong baon sa utang? Lagi akong walang pera? Laging ang gulo-gulo ng pamilya? Kahit anong sipag ko, mahirap pa rin ako. Bakit? Ang dami ko atraso, nakaliste. Ang ginawa ni Jesus, ipinako sa krus lahat ng atraso ko. Yan ang sabi ng Bible. Kaya na-born again po ako. Nakalaya. Nung makalaya po ako, luminaw ang isip ko, lumaya ako sa hirap, lumaya ako sa kasalanan, lumaya ako sa lahat ng kapangyarihan ng demonyo sa buhay ko. Kasi malinaw, born again talaga ako. Kasi siguraduhin niyo mga kapatid, born again talaga kayo. Kasi baka akala niyo nagsisimba kayo, yung pala papunta ka palang impyerno. Kasi hindi mo naintindihan, pinatawad ka sa iyong kasalanan, at dahil pinatawad ka sa iyong kasalanan, dapat palayain mo lahat ng tao na nagkasala sa iyo. Number 2, because resentment is self-torture. Ibig sabihin po, mga kapatid, pag ikaw ay hindi nagpapatawad, mas sinasaktan mo sarili mo kaysa sa taong kinagagalitan mo. Resentment, ibig sabihin po ng resentment, mga kapatid, ang parang sinusugatan mo yun. Nakaratas na ba kayo na nagsusugat kayo sa sarili nyo? Ang sakit na ba? Yung susugatan mo yung sarili mo, subukan, sabihin mga sa katabi po, sample. Sino gusto mga sampulan dito? Ganun po ang hindi pagpapatawad, sabi ng Bible. Pinapahirapan mo yung sarili mo. Sinasaktan mo ang sarili mo. Self-torture. Tinotorture mo yung sarili mo. Kapag hindi ka marunong magpatawad. That's why forgiveness is important. Mahirapan ka. Pangatlo, because you need forgiveness every day. Bakit mo kailangan magpatawad? Kasi kailangan mo rin ang kapatawaran. Araw-araw. Meron nagsabi sa akin, Pastor, hindi ko siya mapapatawad. Kahit humingi siya ng tawad sa akin, hindi ko siya mapapatawad sa laki ng kasalanan ginawa niya. Sabi ko sa kanya, alam mo Brad, sana huwag kang magkasala. Kasi pag nagkasala ka, hindi ka papatawarin. Ang hindi po nagpapatawad, hindi rin papatawarin. And we need forgiveness every day. Lahat tayo kailangan natin yan. Kaya hindi ako lumalakad pag may guilty feeling. Wala akong pakiramdam na condemnation kasi lahat, tapos na yung pinatawad na. Wala akong sama ng loob kahit kaninong tao. Sa maniwala po kayo, hindi. Nakakatulog ako ng pahimbing. Walang bumabagabag sa konsyensya ko. Walang pwedeng sabihin ng demonyo. Alam niyo ba ang isang sasabihin sa iyo ng demonyo? Uy, masimbasim pa ka pa, pero galit ka sa kapitbahay. Condemnation ang tawag doon. May kapangyarihan si Satanas sa iyo kapag meron kang unforgiveness. Kaya ayaw ng Diyos na hindi ka magpatawad kasi kailangan mo ang kapatawaran. At kapag hindi ka napapatawad, anong nararamdaman mo? Guilty. Sino rito? Pakiramdam mo, guilty ka. Bakit guilty pakiramdam mo? Isa lang ibig sabihin nun. Meron kang hindi pinapatawad sa mga nagkasala sa iyo. Yes, yun ang ibig sabihin nun. Kaya lumalakad ka parang galit sa akin ng Diyos. Hindi ba minsan ang pakiramdam mo? Pag may nagkasakit, naku siguro galit ang Diyos sa akin. Natanggal ka sa trabaho, siguro pinaparusahan ako. Ano ibig sabihin nun? Guilt. Condemnation. Bakit? Saan galing yun? Kasi nga, hindi ka napapatawad eh.
Hindi ka kasi sumusunod sa Diyos, kaya ang demonyo bumubulong-bulong sa iya. Oy, kahit pagsimba ka, galit ang Diyos sa iyo. Saan galing yun? Galing sa demonyo yun. Galit sa iyo ang Diyos, galing sa demonyo. Bakit siya nakakabulong sa iyo? Kasi nga hindi ka marunong magpatawad eh. Pag hindi ka marunong magpatawad, kapatid, lumalakas ang boses ni Satanas, ang boses ng Diyos nawawala. Are you following? Are you following? Bakit? Ano ba boses ni Satanas? Ano ba boses ni Satanas? Huwag ka na mag-pray, huwag ka na magsimba, kasi wala naman nangyayari sa buhay mo eh. Di ba? Kahit dasal ka ng dasal, galing ko sa demonyo yun. Di ba? Kita mo, kahit anong prayer mo, walang nangyayari. Maghanap buhay ka na lang, huwag ka na magsimba. Yun po, galing po sa demonyo yan. Okay, nandiyan pa po ba kayo? Alright? Sana po, no, bago po tayo umuwi, ay makalaya po tayo dito. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4:32, malapit na po tayo matapos. Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Kung totoong born again po kayo, sa dami ng binasa nating talata, hello, ngayon, kung hindi ka po born again, walang talab talaga sa iyan. Walang talab. Kasi hindi ka naman totoong Christian eh. Pero kung totoong Christian, yung mga binasa natin, isa-isa dyan, kasi tingnan nyo to. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other. Just as in Christ, God forgave you. Wala na akong karapatan, binayaran to. Pag ako gusto kong gumanti, alam nyo, pag minsan naaasar ka rin, tama? Di ba naaasar po kayo minsan? Dahil hindi naman talaga ako si Jesus eh. Si Jesus lang naman yun, si Jesus ka nagagalit din eh, no? Pag ako po minsan naaasar ako at parang gusto kong bumuelta, buti na lang, nagbabasa ako ng Bible every day. Buti na lang. Kasi kung hindi ako nagbabasa ng Bible araw at gabi, hindi maipapaalala sa akin ng Holy Spirit yung Ephesians 4:32. Sa mga hindi nagbabasa ng Bible, kapatid, at may gumawa sa iyo ng kasalanan, sigurado yan. Magmumura ka na dyan, magwawala ka na dyan. Di ba? Magtatanim ka na ng galit dyan. Naku, magiging miserable buhay mo dyan for 1 day, 2 days, 3 days na, 4 na araw na, 1 linggo na, kumukulo pa yung dugo mo. Buti na lang, nagbabasa ako ng Bible. Sabi mo nga sa katabi mo, buti na lang. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Sabi ng katabi mo, po, nagbabasa po ako. Kaya kita mo, lagi ka depressed. Hindi ba, konting problema, nanginginig ka na, konting problema lang ha. Biro mo, layo-layo ng bomba sa Israel, nervyos ka rito. Grabe. Hindi ba nagigiyera sa Israel at sa Pilipinas ka, nanginginig ka? Bakit? Kasi nga wala kang salita ng Diyos eh. Kasi ang salita lang ng Diyos, ang pinakamatibay na pundasyon. Kahit mag-nuclear war pa dyan, wala akong pakialam dyan. Kasi lagi nagsasalita sa iyo ang Holy Spirit dahil lagi kang nag-i-stay sa salita ng Diyos. Hindi ka mabubuhay sa tinapay lang. Hindi ka mabubuhay sa tinapay lang. Kailangan mo ang salita ng Diyos araw-araw. Kasi kailangan mo magpapawad araw-araw. Pag wala kang salita ng Diyos, araw-araw. Araw-araw, mayroong mga sama ng loob, may problema, may mga worries, may mga nakakatakot. Paano na mangyayari? Naku, magkakagera na. Naku, alam nyo ba, may posibilidad po na tumaas ang gasolina ng hanggang 100 piso. Ngayon, 60 lang eh. Pero dahil sa nangyaring yan, may posibilidad po na tumaas po ang lahat ng bilihin. Kasi maapektuhan po talaga maraming bansa dyan sa giyera na yan eh. O paano ka ngayon? Paano ka ngayon? Ang sabi po ng Panginoon, madudurog ang mga kaharian, pero ang salita ng Diyos lang ang mananatili. Saan ka nakatungtong ngayon? Saan?
negosyo, asawa, anak, apo. Pero mo, yung iyong buhay ay inilagay mo sa anak mo. Yung buhay mo inilagay mo sa asawa mo. Ang sabi ni Jesus, nakatuntong ka sa buhangin. Pagdating ng mga problema, babagsak ka talaga. Pero ang sino bang nakikinig, sumusunod sa salita ko, magtatayo ng kanyang buhay sa matibay na pundasyon, at kahit magkagulo-gulo man sa buong daigdig, hindi ka tutumba. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Pwede po ba tumayo po tayo lahat? Tingnan niyo po itong picture sa harap. Alam niyo, pag ako po, bigyan ko lang kayo ng konting sana maniwala po kayo sa akin. There's always an opportunity every day for you to be offended. Ayoko kasi ma-disqualified ako sa blessing, no? Kasi pag hindi po kayo nagpatawad, madi-disqualify kayo sa blessing. Kaya ang prayer ko po ngayon, kasi baka nandyan kayo, nagsasalita ako dito, sabi mo, ay, wala akong samaan ng loob. Kasi nakalimutan mo na, pero nandito yon. Yun po ang totoo. Kaya may pumipigil sa pagpapala mo. Kasi nakalimutan mo, pero nandito. Kaya bago mo sabihin, ay ako, wala akong sama ng loob, di ba? Hindi. Bayaan mo mag-speak sa iyo, Holy Spirit. Sandali lang, ngayon, sandali. Kasi yung iba pa ko nating galit, natabunan na yun ang iba't ibang klaseng problema Alam niyo yun? Pwedeng yung galit mo nangyari 10 years ago. Natabunan na yon ng iba-ibang galit ulit, at mga bagong galit, at mga bagong galit. Yung galit mo 10 years ago, natabunan. Nakalimutan mo na ngayon. Kaya sabi mo, ay, wala akong maalala na kasamaan ko ng loob. Alam nyo, ang Holy Spirit, para po maging maayos ang buhay mo, kapaalala sa iyo yan. Kapaalala talaga sa iyo. Kung hindi mo magawa ngayon, punta ka sa bahay mo mamaya. Punta ka sa bahay kasi kulang na tayo sa oras. Ako, nagpe-pray po ako. Sabi ko, Panginoon, Holy Spirit, paalala mo nga sa akin. Baka meron akong kasalanan na hindi ko sinasadya. Yung pala, nagkasala pala ako. Yun. Papaalala sa iyo ng Holy Spirit, nakakahingi ka ngayon ng tawad. Kasi hindi mo naman naalala. At ganun din, marami po sa inyo ngayon, baka lang alright? Baka lang. Baka kaya ka naghihirap sa buhay. Kasi meron kang galit dito, matagal ng panahon, hindi ka nakapagpatawad. Natabunan yon, nagpatong-patong na kasi yan araw-araw, ang dami nating problema. Problema sa pera, problema sa, alam nyo, ang dami. So ngayon, ang iniintindi mo ngayon, yung pinaka-latest na problema mo. Akala mo ngayon, wala na. But you know what? Ang trabaho ng Holy Spirit, i-remind ka. Kasi gusto ng Diyos, makahingi ka ng tawad. Gusto ng Lord, makahingi ka ng tawad. Kasi pag hindi ka nakahingi ng tawad, hindi ka rin patatawarin. O pag hindi kayo nakapagpatawad, hindi ka rin patatawarin. Sa cross, pira mo si Jesus, prayer niya? Ano sabi niya sa prayer? Father, forgive them. They don't know what they are doing. Noong una ko mabasa to, medyo nalito ko. Sabi ko, ano yun? Patawarin mo sila? Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa? Alam nga nila ginawa nila Hinagupit ka nga Nilagyan ka ng koronang tinik. Sinapak-sapak ka nga they don't know. Alam nila kung saan ipapako yung kamay mo Alam niya paano sila ipako. Pero alam niyo po, yung palang forgive them, patawarin mo sila, Ama. Ito po ay words of grace. Nagiging kamukha ka ni Jesus.
Nagiging kamukha ka ni Jesus. Dahil kahit ano ginagawa sa iyo ng tao, ang ginagawa ko po, pupunta ako sa aking kwarto, padadalangin po ako. Panginoon, patawarin mo po siya. Kasi may mga tao po nananakit din po sa amin. Wala akong alam bakit nagagalit. Bakit kami pinagsasabihan ng hindi magaganda. Wala na po akong problema doon. Okay? Hindi ko problema yun. Ang problema ko, yung sarili ko. Kaya hindi ako pwedeng magalit kasi alam ko yan eh. Alam ko yan, sabi ng Bible, tinuturo yan sa atin ng Holy Spirit. Kapag may gumawa sa iyo ng masama, panalangin mo sila. Lumapit ka sa Diyos, sabihin mo, patawarin mo po sila, Ama. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam niyo po ba kung ano gawin niyo sa tao, yun ang gagawin sa inyo ng Diyos. Hello? Tinitingnan ng Diyos kung ano ginagawa mo sa kanila. Halimbawa, pinag-pray mo yung tao na yun kahit masama. Sisiguraduhin ng Diyos, may magpe-pray sa'yo. Maraming magpe-pray sa'yo. Dahil nag-pray ka kahit masama siya. Halimbawa, binless mo siya. Tinulungan mo tong tao na to. Pagpapalain ka ng Diyos. Kasi kung ano ginagawa mo sa tao, gagawin sa'yo ng Diyos. Pag pinatawad mo itong tao na to, kahit hindi humihingi ng tawad, magiging masagana ang kapatawaran ng Diyos sa iyo. Kaya, pag nagsalita ka, Ama, nagkasala po ako, patawarin. Ang bilis ng kapatawaran. Ang bilis ng kapatawaran. Alam na alam mo, pinatawad ka. Bakit? Kasi nga, lagi ka nananalangin doon sa mga tao na hindi mabubuti sa iyo. Sabi ng Colossians chapter 3, verse 13, make allowance for each other's faults. Make allowance daw for each other's faults. And forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Yung salitang allowance, sa Greek, ang ibig sabihin po ng salitang make allowance is to endure, to bear with, and to be tolerant. Alright? Maging mapagpasensya. Magtiyaga. Yun ang ibig sabihin ng make allowance. Dahil sa totoo lang po, sa ayaw at sa gusto niyo, may gagawa sa iyo ng hindi maganda. Sa ayaw at sa gusto mo. Madalas, minsan araw-araw. Sa opisina, may gagawa sa iyo ng hindi maganda. Sa opisina mo, meron. Sa bahay, sa eskwelahan, kahit saan ka pumunta, may mga tao talaga na, alam mo yun, ang sasama talaga nila. Pero ang trabaho natin ay yung katulad ng ginawa ni Jesus. Lagi tayo lalapit sa Diyos. Kung Christian ka, kung Christian kayo kapag Christian ka, magagawa mo yan. Magagawa mo. Amen? Magagawa mo. Kasi totoo kang Christian. Pwede, gusto ko mag-pray dito sa harap, mga ilang minuto, 2 minuto, 3 minuto. Kung sino po rito kayo, gustong i-release sa Diyos yung inyong sama ng loob, kahit kanino pa, kahit matagal na. Lumapit po kayo sa harapan, nga sa gayon, makalaya po kayo. Makalaya kayo sa matagal ng bigat na dinadala nyo. Baka yung iba sa inyo, kaya may sakit. Matagal ka nang may sama ng loob sa tatay, nanay, asawa, kapatid. Pumunta po kayo rin sa harap. Sandali lang po, 1 minuto, 2 minuto, pray po tayo. Saan man galing yung sama ng loob na yan? Kahit matagal na o bago pa lang. Para mawala iyong hadlang upang pagpalain kayo ng Diyos. Kung hindi ka sure, lumapit ka na rin. Kasi sabi mo, hindi ko na natatandaan. Pero parang meron akong sama ng loob. Lumapit na rin po kayo. Kung yung mampong galit na yan o sama ng loob, ay nakatungkol sa iyong pamilya, kaibigan, minsan matagal na. Alright? Sa totoo lang po, gusto po ng Holy Spirit na makalaya po kayo. Mabigat, kapatid. Para kang may dalang isang sakong bigas sa balikat every day.
Kaya mo, parang hirap na hirap kang mag-move on. Parang hirap kayo sa buhay. Lagi kayong binibisita ng demonyo sa bahay. Lagi may away, lagi may kagalitan. Wala kayong kapayapaan sa tahanan. Lumapit po tayo sa Panginoon. Ewan ko kung may pagpe-pray natin lahat, pero kulang na kasi tayo sa oras. Itaas na lang po ninyo ang inyong mga kamay at sabay-sabay po nating sabihin, Panginoong Jesus, salamat po. Pinatawad po ako sa aking kasalanan. At malinaw, wala akong karapatan na hindi magpatawad. Sa oras na to, sino man yung gumawa sa akin ng mali, pinipili ko na palayain siya o sila sa aking galit at sama ng loob. Panginoong Jesus, susundin kita. Magtitiwala ako sa iyo. Kahit hindi ako sigurado na babait siya sa akin. Ang mahalaga, Panginoong Jesus, ako ang binabago mo. Pagalingin mo po ako sa lahat ng sakit na bunga ng aking kasalanang ito. Palayain mo ako sa kahirapan ng loob, ng kabuhayan, kahirapan sa isip, na sa gayon makapamuhay ako na may kapayapaan sa araw-araw ng aking buhay. Salamat po, Panginoong Jesus, sa ginawa mo sa cross. Ako na lang po magpe-pray, Lord, i-release mo po ang blessing mo sa iyong mga anak na ito. Healing, Holy Spirit, healing. Salamat po, salamat. Gusto mo makapamuhay kami ng buhay na ganap at kasiyasiya. Nang walang hadlang sa lahat ng pagpapala na gusto mong ibuhos po sa amin. Sa aming pamilya, sa aming salinlahi, up to the 4th generation ng lahat na sumusunod sa iyo. Panginoon, salamat po, nakalaya kami sa pinakamabigat na kasalanan, which is unforgiveness. Thank you for your goodness, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, aming Ama. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you po.